kay Senator Drilon sa issue ng Israel. Ano na naman ginawa mo, Robin Hood? Diyos ko, Lord. May ginawa na naman si Robin Hood. 10 minutes to. 15 minutes ago. Okay. Monday has helped us be much more effective. Dalawang daw yung harang ni Attorney. Nakisaw-saw na naman itong si Robin Hood. Diyos ko, Lord. Shooter nakasuot proper. Iatras natin ng Alam ko malayo kaya lang syempre US eh. Alam naman natin. 'Di ba? Wala ba so far sa New York? Wala bang mga panic mode? Ha? Sherlock, thank you. Si Zik Pang, isang malupit na bati sa akin. Uy, si Zik. Zik ba to? Zik? Sherlock, Zik ang sa kanya. Ba't hindi tumapas forward? Tarawan niya, best time to Hindi mo binati, magagalit. Pag binati mo, magagalit. Bale, happy birthday po. Yan. Cathy pa. Yes, siya. Sayan de la Cruz. Hirap pa. Kasi magkakadikit. Para sure na merong briefing kasi para ma-witness din po nyo. Okay? Alright. Okay, mga Chris. Start na tayo. Okay, kanina ito. Related ito kanina ha. Arya Salingan. Related ito pag-usapan natin. Kanina sa mga tinuran ni Senator Robin Padilla. May sinabi na naman si Robin Hood. Na ulitin natin ha. Para sabi kasi baka yung iba bago dito. Yan. Hindi ko alam yun. Wala ko idea dyan. Ilang linggo na naghahanda. Ito kasi pinaka-importante dito eh. Ilang linggo na naghahanda ang US at Israel sa kanilang pag-atake sa Iran. Napaghandaan ba ng gobyerno natin ang kaligtasan at pagligtas ng ating mga overseas Filipino workers? Sabi ko nga kanina sa una nating video, although Duterte ang mukha mo. Ayan no, picture niya to eh. Duterte, kita ba? Yan, Duterte talaga na parang si Sara ang pinariringgan niya dyan. Kasi si Sara yung hindi nagpe-prepare. O sabi niya, hindi naman yan, trabaho eh. Kaya nga, kung nagtatrabaho, di sana nakatulong. Kung nagtatrabaho, di ba? Nasa ibang bansa eh. Di ba? Kinumpare ko to doon sa pagpunta niya sa Germany habang papasok ang malakas na ulan. Papasok na siya, nandito na sa kumaga, papasok na sa pinto ng Pilipinas eh. Si Karina. Slipad. Sa Germany. Nanood ng yun din to. Diba? Ilang linggo na naghahanda ang US daw Kung alam mo pala, ba't di mo agad sinabi kay BP Sara, pa hindi na siya nakapag-travel. Diba? Abroad. Hindi na siya dapat nakapunta. Ha? Ayan Well, anyway, yan naman ang pinaka mga clear. Diba? Dapat hindi na siya. Punta. Yan. Diba? Anyway, mga clear, pinapakita ko lang to sa inyo kasi ito yung magiging topic kung bakit ipinahiya siya in a way ng tatlong batikan. Actually, hindi na si Senator Drilon. Talagang pahiya siya dito sa mga tinuran nito kasi lumalabas, wala siyang alam. Wala siyang alam sa mga bintang niya, wala siyang alam sa mga pinagsasasabi niya. No, parang ang dating lang is makapanira, tapos yung amo niya, kahit hindi nagtatrabaho, okay lang. Sunod-sunuran siya dun, sabi niya. Sunod-sunuran siya kay Digong sa mga Duterte. Parang si Senator Amy Marcos, sabi niya sunod-sunuran din sila. Diba? Sige, tuloy tayo dito mga ka-clear. Okay? So yan nakita nyo na. Ilang linggo nang naghahanda ang US at Israel sa kanilang pag-atake. Napaghandaan ba ng gobyerno? Yes. Kita po natin, tatrabaho po ang Pangulo. Ang DMW, DFA, OWA. Pati po AFP, pati po ang DND. Ready po sila kung kinakailangan po mag-repatriate. Binalita ko po yun kanina sa briefing natin. Ready ang gobyerno. Senator Robin, ready ang gobyerno. So, sino yung pinatutungkulan mo dyan na hindi nag-ready or hindi nagtatrabaho? So, alam na natin kung sino nandoon sa bangko. Okay, mga ka-clear? So, ito yung mga ka-clear. Okay. Napag-usapan yan, yung mga statement. Alam mo, dami kasi mga statement ni Senator Robin talaga eh. Controversial eh. Napaghahalata tuloy na hindi mo inaaral. Ito labas akin. Tuloy tayo. Hindi raw valid ang banat ni Senador Robin Padilla laban sa DFA kaugnay ng umano'y kulang na paghahanda nito para sa mga Pinoy sa Israel. Ito ang iginiit ni dating Senate President Franklin Drilon matapos sumiklab ang gulo sa gitnang silangan. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Drilon na walang paghahanda ang sapat sa isang gyerang hindi tiyak. Di ba? Sabi mo naghanda ba? Ilang linggo pala naghahanda. Hindi mo kailangan paghandaan ang isang gerang hindi mo tiyak. Ulitin natin. Paghahanda DFA kaugnay ng umano'y kulang na paghahanda nito para sa mga Pinoy sa Israel. Diba? Naninira lang talaga si Senator Robin. Kung ang pinupunta niya dito, mga ay ang Pangulo, paninira yon. Pero kung
ang baling niya ay si VP Sara. Ay mukhang totoo yun. Ito ang iginiit ni dating Senate President Franklin Drilon matapos sumiklab ang gulo sa gitnang silangan. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Drilon na walang paghahanda ang sapat sa isang gerang hindi tiyak O, walang sapat na paghahanda sa gerang hindi tiyak. kung kailan tatama. There are 20,000, I think, OFW or Pinoys in Israel right now, and there was a criticism by Senator Robin Padilla yesterday saying na bakit hindi napaghandaan ng mas maaga kasi isang linggo na nagsasalita ang Estados Unidos na baka invade nila ang Iran. Kaya nga mga ka-clear tingin ko talaga si VP Sara pinariringgan niya. Kasi kung 1 week na naghahanda ang US, pero may ibang salita rito si Senator Drilon. Diba? Kasi huwag niya ipahi dyan kay Pangulo kasi ang Pangulo nagtatrabaho. Diba? Sino yung naglalakwat siya lang? Do you think that criticism is valid? No, That criticism ni Senator Robin Padilla, hindi valid. No. No. Ituloy. because if you accept it as valid, then the entire DFA is stupid. Di ba kung valid daw yan, lalabas yung buong DFA, stupid. We know that this thing is going to happen. You just don't know when, and you do not prepare. I mean, that's Di ba para bang, wow, alam mo magkakagera, hindi ka nag-prepare? the most stupid thing that you'll do. So I have one, and you did. We know that this thing is going to happen. You just don't know when, and you do not prepare. Di ba? Walang sense kasi si Senator Robin lumalabas. Pinagtatawanan na lang siya. I mean, that's the most stupid thing that you'll do. Di ba? Ito, parang ganito eh. Alam mo, 1 week, alam mo na may mangyayari, hindi ka nag-prepare. Sabi niya dito, sa gera, hindi mo naman alam kung kailan ito mangyayari. Especially hindi ikaw yung involved, ha? So I have more confidence in our official in the Department of Foreign Affairs that there are preparations. But in this kind of situation, you will never know what will happen next, and no preparation is enough to be able to respond to all the contingencies. And we understand that there was one Filipino caregiver Yes. who was announced by the president that namatay siya. That's I'd correct. like to express our Yes. sincere condolences to Mary Grace, the family of Mary Grace Tavera. Diba, mga ka-clear? Minsan ba? Ito lang, ha? Hindi ba napapanood dito ni Senator Robin. Dapat hindi siya sa atin magalit, mga ka-clear, ha? Sila Senator Drilon nagsasabi, that's the most stupid thing that you will do. If you know it and you did not prepare for it, that's stupid. Stupidity. Diba? Diyos ko, Lord Rudy. Kaya ano yung sinasabi? Isang linggo na. Ito yung mga, especially, hindi ka naman involved sa war. Hindi mo naman alam yung pinag-uusapan nila doon. Diba? Hindi ka parte ng pag-meeting nila doon. Hindi tulad ng iba, mga ka-clear, kasama sa command conference ng Tokhang. At least alam niya debunk ang plano. Diba? Yun, alam yun, na pinaghahandaan yun, alam mo may pinatay na mali. Pero dito sa war na to, di mo alam, dahil di ka parte ng meeting, di mo alam kung matutuloy, di mo alam kung bobombahin. Diba? Kaya, stupid ang dating. Mga ka-clear. Ha? Hindi din pa watching from Dubai, we are okay and secure safe po. Ayan, Jerry Byrne. Meron kasing iba mga DDS na sabihin, ako, di kayo kumikilos. Kadiri yan, hindi kayo kumikilos dyan. DDS mga ka-clear. Samantalang kitang-kita natin, sabi yun, ni Senator Drilon mismo, tama po ang ginagawa ng DFA. Kumpiyansa ako sa ginagawa ng DFA. Ang bilis ng kumilos Dahil yun yung utos ng Pangulo, gawin niya lahat. Wala daw dapat i-worry sa US ngayon, Yusek. Ay, sabi ni Makabayan, nasa biyahe din sister ko pa uwi para magbakasyon. Sana medyo humupa-hupa na, mga ka-clear. Diba? So, lumalabas dito kung gaano kababaw ang pag-iisip ni Senator Robin. Kahit na AVB Cruz, may isa lang naging shooting sa Austin. Tapos, hindi Texas para to. Tapos yung shooter nakasuot property of Allah na maril sa isang bar. Di naman napagandaan yun, di ba? Mga kli, kasi ganito, i-assume natin na si Sara mismo yung maaaring tamaan nung kanyang sinabi. Kasi nagbabakasyon na. Even if, kahit nagbabakasyon yun, di naman din alam ni VP Sara na magkakaroon ng gera. Kaya nga nagbakasyon Well, anyway, kahit naman siguro may gera, magbabakasyon naman siya. Hindi nga siya mapigilan ng bagyo di ba?
Well, ibig sabihin, kahit si VP Sara pinariringgan ni Senator Robin Padilla, kahit sino pa yan, sabi ni Senator Dillon, hindi mo may predict kung kailan magkakaroon ng gera. Especially mga kaklira, hindi ikaw yung involved doon. Mga bystander ka lang. Bystander ka, sabi nag-uusap sila kung kailan puputok, tapos ikaw nakahanda ka na. Always ka lang prepared. Pero para ilikas mo, ano bang gustong gawin ni Senator Robin dito? Wala pang pumuputok, ilikas na yung mga tao? Kasi nag-uusap na yung Israel saka US? Nag-usap na, puputok tayo. Ang tanong natin, sige, sabi mo, 1 linggo nagpe-prepare, ha? Kasama ka ba sa meeting? Need yata ng DND o AFP gumawa ng info campaign about EDCA. Pinapalabas ng mga followers ni Duterte na hindi pumayag sa EDCA sites si Duterte na malaking kasinungalingan. Hindi po natin yan. EDCA sites. Grabe naman itong mga Duterte, mga DDS talaga nito. Talaga naman, ano? Ha? Makapanira lang talaga. Ano mo yun? Nabubuhay na lang sila sa ano? Sa ganon? Ito, clear. Pakita tayo. So, ito. Ito, wala daw si Digong. On April 17, ito, US, the danger of allowing US Philippine Defense Cooperation to languish. Delfino Rosana, US Ambassador Sung Kim took part in the groundbreaking ceremony for the first official construction project under EDCA. Diba? Meron po. Huwag kayo maniwalang wala. Dalawang harang ni attorney. Wait lang. Help address growing Chinese aggression in the... Ito kasi yung ayaw ng DDS. Ayan ayaw kasi ito kahit paano maa-address yung issue ng di umano ng Chinese aggression. Diba? EDCA sites have been existing since 2015. Wala namang kinansilang Duterte about EDCA sites. Diba? Rigor Dregal? Sana, tayo. Teka lang. Pero, in 2017, Rosana said the United States would prioritize work at Basa, followed by Antonio Bautista and Lumbia Air Bases with construction at all expected to start later that year. The first two made perfect sense given EDCA's original stated goals. Nandiyan pa rin Diba? Ayan Magawa pa nga ng construction Okay, 2014. Fact check. PH has 9 EDCA sites, not 19. Kailan pa to? Okay. Okay. Ito ba? Lagi naman itong mali. Diba? Lagi naman yan mali. Ayan the 5 original EDCA sites agreed on March 2016 are following. Ayan okay? Okay? 4 more EDCA sites were added. Hindi naman tinanggal Added pa nga Diba? 2014 allows the US to preposition defense. Okay? The two countries identified the 5 military bases under EDCA in 2016 pa Okay, basa. Watching from Israel. Hello po everyone. Happy lang kahit nasa gera ako ngayon. Ingat po ang lahat. Kayo din po, Ma'am Evelyn Don. Ingat po kayo dyan We will be praying for you po for your safety. Okay? So, yan mga. So parang wala naman tinanggal na EDCA sites. Yan. So mga clear. Ito, natin ba? Tutuloy ba tayo? Tapos na tayo, Tapos na tayo. So ang tingin ko dito mga clear. Makapahid lang si Senator Robin Padilla na palabasin kasi ito yung kanilang ina-amplify ginagawang gobyerno, delikado sa gera, ganun sila. Tingnan mo lahat ng DDS ganyan. Lahat ng DDS vloggers, lahat ng karamihan na nasabi na fake news peddler ng Rappler. Di ba? Huwag niyo na pong kalimutan yung iba doon yung ibang mga fake news peddlers po sa Rappler. Hanggang ngayon, talaga po, puro lang paninira. Yung iba doon. Laki ng views. Kalis Ma'am, isang taon ng panic mode, not just US. Kita naman natin. Danny Montero, ayan. Kita naman natin buong mundo na diskaril. Wala kaayusan, gagawa ng pampatong sa mga issues. Kylie Ma'am. Nasa US ka ba ngayon, Kylie Ma'am?
Oo. Yung sa pabati, meron siyang nabati. Mapakilagay nga. Ayun. Pabati, asawa ko sa Hong Kong, Danny yan, di ba? Montero. Mula kay Maria de la Montero. Yan. Okay, mga ka-clear? O, yun lang tayo pinakita natin, no? Medyo talagang pinahiya dito, no. Diba? Tama ba yun? Sabi yung opinion ni Senator Robin Padilla, sabi ni Senator Dillon, no. Ali. Yusek, sabi ni Sherlock, isa pang malapit na bati sa aking Salamat, attorney. Alright, okay na tayo kay attorney. Mabuksan no. Nako po, payang-paya na naman si Robin Hood. Robin Hood strikes again, Elvira G. Diyos ko Lord. Shoutout, Arsene Lagmay. Ito nga sa mga bagong pasok po. Shoutout sa inyo. Parang mahinayin ko natin. Ay, hindi na, wala pala. Bakit mahina? Wala pala. Sorry naman. Alright, last topic na tayo, mabuksan. Last topic po tayo. Countdown muna tayo, mabuksan pala. Here we go.